Hello, magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating Munting Tinig channel. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. Kung kayo po ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. And don't forget to click the notification bell para lalo kayong updated sa mga uploaded video natin at live stream. Man-notify kayo, basta i-click nyo lang yung parang kampana dyan. And huwag kalimutan, of course, kung gusto nyo mag-join sa community natin, welcome po kayo. And huwag kalimutan din manood ng mga patalastas or advertisement. Now, ngayong araw, pag-usapan natin dito, by the way, alas 2:42 na po ng hapon dito sa Pilipinas, May 19, 2025. Pag-usapan natin muli ang katangahan at kabubuhan ng mga supporter ni Digong. Naku, masasabi ko talaga na talagang mababaw sila mag-isip. And mababaw din ang kanilang kaligayahan. Mantakin ninyo, nabalitaan lang nila na yung ICC prosecutor na nakatutok sa kaso ni Digong ay pansamantalang bumaba sa pwesto. So, since nabalitaan to ng mga Duterte Rehad supporters, kasi pansamantalang bumaba sa pwesto, itong si Karim Khan, siya yung prosecutor na humahawak sa kaso ni Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Okay, dahil po sa kanyang personal na issue. Hindi ko na i-dwell kung ano po yung mga dahilan kasi ganun po talaga, di ba? Mga for the sake of delicadeza, meron talaga. But it could not affect sa kaso ni Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Kasi kung bumaba pansamantala, may hawak at yan nga ang magiging dahilan para lalong tumagal yung kaso ni Digong. Kasi unang-una, magpre-prepare pa ng transition team. At hindi natin alam kung halimbawa bumaba ngayon, baka before the presentation or confirmation of charges, babalik itong si Karim Khan. So hindi po dapat ito ipagbunyi ng mga Duterte Rehad supporters. Kaya lang, sandamakmak sila na tanga, hindi nila alam na disadvantage po yon sa kampo ni Rodrigo Duterte. Yung pagbaba, malalong madidili ang proceeding. Okay lang kung makabalik si Karim Khan before mag-September 23 sa confirmation of charges ni Digong. Paano kung hindi? Naka-ready na po lahat-lahat yan. At may mga sasalo po yan ng mga prosecutor. Kaya hindi lang naman isa ang prosecutor ng ICC. Lalong matatagalan. Tanong nyo sa abogado ninyo kay Kaufman kung ano po yung epekto ng pagbaba ni Karim Khan bilang ICC prosecutor na nakatutok sa kaso ni Digong sa International Criminal Court. So magdasal kayo na mayroong mapili na bagong prosecutor kasi palitan man yan, okay, mayroon pa rin yung merit yung prepare ng ni Karim Khan at ng kanyang team. So sa bagay, hindi na natin ipagkait ang kaligayahan ng mga Duterte Rehad supporters kasi yun lang naman ang tinututukan nila. Kasi nag-aabang pa yan sila, masayang-masaya na yan sila sa mga motion ng abogado ni Digong na hindi naman napagbigyan ng ICC. So, masaya na yan sila basta makapag-motion sila, makapag-petition sila. Katulad niyan, masaya na sila, binabalita na bumaba yung ICC prosecutor na nakatutok sa kaso ng tatay nila. Yung tatay nila na nagpatakbong mayor, tumakbong mayor sa Davao in a form of karton, diba? Standee. Kaya first time no na kayang tawag kay Digong kasi OFW siguro siya kasi magtatrabaho siya bilang mayor sa Dahig. So yun na, hindi po ako dito nang lalait, hindi po ako dito nag-underestimate, pero as far as that particular instance is concerned, turn of events is concerned, ayan, masasabi natin na bababaw yung kanilang kaligayahan. Mga Duterte supporter, lalo kayong dapat manggalaiti kung bumaba pansamantala si ICC prosecutor Karim Khan. Lalong matatagalan confirmation of charges kasi nandoon na si Digong eh. Hindi kasi ibig sabihin na bumaba siya bilang pansamantalang ICC prosecutor tapos na yung kaso. Makakabalik na si Rodrigo Duterte dito. Magiging mayor na siya ng Davao. Flesh. No? May katawang lupa. Kaya dapat, bago kayo mag-react, sa bagay, prinsipyo nyo man yan, paniniwala nyo man yan,
sarili nyo mangyang katangahan at kabubuhan, kaya nga pinagmamalaki ninyo, actually, negative po yan sa kampo ni Rodrigo Duterte. Matatagalan siya. O halimbawa, wala siya kasalanan, mapapasawalang sala siya for example, pero matagal pa siya mapawalang sala kasi may mga process pa na dapat sundin. Tingnan mo, confirmation of charges pa lang hanggang September 23 pa. O ano ngayon? May? June, July, August, September. O, tapos, dahil lang sa pag-withdraw ni Karim Khan, akala nyo makakabalik na yung tatay ninyo. Hindi. Hanggat walang confirmation of charges, hanggat hindi po naaprobahan ang interim release, wala pong mangyayari kay Digong. Hindi po siya makakabalik ng Pilipinas. Guilty man siya or not guilty. Convicted man siya o hindi convicted. Hanggat hindi pa nag-uumpisa ang trial, wala pong mangyayari kay Digong. Hanggang pangarap na lang kayo. Hanggang panlalait na lang kayo sa mga ICC judges, ICC prosecutor, at hanggang bintang na lang kayo sa gobyerno. Yan lang talaga yung kaya ninyong gawin. But in reality, wala. Wala kayong pag-asa na makamtan ang inyong mga pangarap na siya po ay makabalik sa Pilipinas. Tuloy-tuloy po yan hanggat hindi pa po magkaroon ng tinatawag na confirmation of charges. So ilang ano yon ilang buwan pa, May, June, July, August, September. May 5 months. Ang tanong, buhay pa kaya si Digong? Ang tanong, may injure na pa kaya? Yung sinasabi niyang sitwasyon nila doon sa loob ng International Criminal Court, detention cell. Sa tingin po ninyo, matitiis pa kaya niya sa kanyang edad? After confirmation of charges, mga kamunting tinig, magkakaroon na po yan ng proseso pa. Another process na naman. So, hindi po garanti yung pagbaba ni Karim Khan para lang na magbalik si Digong. Wala nang pag-asa makabalik si Digong. Dahil unang-una, hindi na tayo member state. Pwede siguro pag bumalik ang gobyerno sa ICC, pwede pa siguro matungulungan pa ng gobyerno si Rodrigo Duterte na makabalik dito. Pwede pa siyang tanggapin. Pero kung hindi, pwede siyang palabasin sa kulungan sa ICC. Pero kung ma-approve yung kanyang interim release, sa ibang lugar, sa ibang estado, yung membro ng International Criminal Court. At again, hindi pa rin pagbibigyan ang motion or petition or appeal o request, kung ano man yan na terminology, ng kampo ng mga Duterte na mag-inhibit or palitan ang dalawang ICC judge sa issue ng tinatawag na impartiality or mga bias-bias. Wala po doong bias sa ICC. Hindi mo pwedeng bayaran, hindi mo pwedeng impluwensyahan, hindi mo pwedeng takutin ang mga judge doon, hindi mo pwedeng i-blackmail. Kung ano yung nakasulat sa kanilang rule, ganun talaga sundin nila. Kaya tingnan mo, wala silang pakialam sa paratang ng mga kampo ng mga Duterte na si Digong ay kinidnap. Wala silang pakialam doon. Ang sasabihin lang ng ICC, so, ano mangyari doon? Wala kaming pakialam dyan sa ano tawag nito, sa pag-kidnap. Ang importante, maayos ang kanyang kalagayan sa International Criminal Court. Regardless of age. Age doesn't matter pag ikaw ay akusado ng ICC. At kailangan talaga na doon ka sapagkat ang ICC ay mga pangamba na baka hindi po dumalo ang suspitsado. Kaya makipag-coordinate talaga yan sa Interpol. So balikan natin yung issue na yung International Criminal Court prosecutor ay bumaba pansamantala, hindi po tagumpay sa kampo ng mga Duterte yon. Oo, kung ano man ang personal na problema ni Karim, no? Pwede nga kayo kung sa sobra ninyong sa sobra ninyong akusa sa gobyerno na binabayaran ng gobyerno ang ICC, binabayaran ni First Lady at saka ni PBB mga ICC para lang litisin si Digong doon. Di pati ba naman si Karim, alangan naman bababa yan dahil walang ebidensya. Sasayangin ba niya yung ilang taon na pag-imbestiga nila? Na yan ang dapat nyong tingnan dyan. Yan yung fair analysis and fair judgment. No? Kung ano man yung dahilan, hindi po dahil sa weak yung kaso.
Dahil may personal siya na issue, and that is for the sake of delikadesa. Kasi parang itong si Karim Khan ay nasangkot ata ito sa isang kaso na kung saan ay nakadepende man sa kanya kung mag-resign ba siya o hindi, bababa ba siya pansamantala o hindi. Kaya lang, pinili niya na bumaba pansamantala. But it will not affect the entire case ni Rodrigo Duterte. Andyan na naka-file na ang complaint, naka-ready na ang mga document, naka-ready na ang mga ebidensya. Sasaluin niya ng kanyang kahalili. Ganun lang man yun. Ay, ibig sabihin, nagbitaw yung abogado, yung prosecutor, tapos na yung kaso. Hindi. Na-file na Hahanap ulit ang ICC ng prosecutor na may knowledge about dyan sa kaso ni Rodrigo Roa Duterte. Kaya yung saya ng mga Duterte supporter na kuno tagumpay dahil hindi na kuno matibay ang ebidensya laban kay Digong. Kaya nga po, so, baka mamaya pagbintangan pa ang mga Duterte na minamaniobra kung bakit po ito nagbitiw pansamantala si Karim Khan. Kaya huwag kayong magbintang na nabayaran ang ICC or whatsoever or na-impluensyahan. Gets? O, sino kaya, kung halimbawa magdududa kayo, magdududa din kami sa inyo. Sino kayang nag-influence kay Karim Khan na tumigil? Inano ninyo inakusahan ninyo yung administration, yung first couple, di, yung taong bayan magsasalita yan. Sino kaya ang nag-impluensya para bumaba pansamantala itong si Karim Khan? So, pwede yung ibaliktad sa inyo. Okay? Pero sa punto na ito, again, sasabihin ko sa inyo, sa pagbaba pansamantala ni Karim Khan, lalo pong mapapatagal. Kahit na sinasabi po ng iba dyan ng mga DDS na si Digong ay innocent until proven guilty, sa pagkabulalyaso sa kampo ng prosecutor, lalong matatagalan. Ang kahinat ng hearing ni Rodrigo Duterte. Kasi di pa naman yan siya makauwi. Pwede siya sa ibang bansa. Sabi ko nga sa member state ng International Criminal Court. Kaya tayo, hindi naman tayo member. But, may jurisdiction ang ICC sa kaso ni Digong dahil naisampa yung kaso bago po bumitaw bilang membro ng Rome Statute ang Pilipinas under Duterte's administration. So, hindi po tagumpay, bagkos kamalasan po yan sa kampo ng mga Duterte kasi minamadali nila ayun, lalong tumatagal. So, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng Udayong Pilipino nagsasabing, tayo ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas at huwag tayong maniwala sa mga Duterteng malas at puro gulo ang dala sa Pilipinas. Kaya, mananatiling karton ang nanalong mayor ng Davao City. So, bumoto ang mga taga Davao ng karton. Karton, karton, karton. Karton, karton, karton. Karton, karton, karton.